na kahit ako po, hindi ko lubos akalain na gagawin niya to kasi nga sa status ng buhay niya, 'di ba? At yung natapos po niya at kung ano yung trabaho na meron siya before. 'Di ba? Giant, sabi ni Adli. 'Di ba? Ito yung the sleeping giant, ito nagising na. Kasi ito yung taong to, grabe talaga. Napatawa tuloy si Coach Prazel. 'Di ba? Kasi again, yan, syempre po, maganda po. Please open up your camera kasi nga po, sa totoo lang, ang galing ng speaker, naniniwala po ko dyan, ang galing ng speaker, nagdidepende po yan sa audience. Alright? Kaya nga po, gusto mong ilabas ang galing ng taong to na magsasalita mamaya, o di ba? Please open up your camera kasi po sa totoo lang, nasa bahay na nga lang tayo, nagsasara ka pa ng camera. Kasi bakit? Kung sinasarado mo yung camera mo, baka mamaya, wala na, humihilik ka na. Okay? So, kailangan po open your cam, guys. Ayan, ang babait talaga ng taga-RGS Explore, ano? Grabe, sobrang bait. Pero meron pa rin nagsasara yung camera. Diba? So, anyway, I understand po other business partners natin or other guests natin na hindi makapag-open ng camera kasi nga po, number one, dahil sa trabaho nila. At of course, syempre, diba, karamihan kasi sa ating mga bisita is mga OFW at mga business partner natin. Pero we know na andyan sila nakikinig. Ang tanong, sino ba tayong sinasabi mo, Coach Lia, na basketballista? Okay? Okay. Ang tanong, excited na po ba lahat na makilala itong taong to? Kasi siya lang naman po yung founder. Grabe, founder. Okay, hindi po to basta-basta. Founder po siya, si Kobe Bryant daw. Adli, founder daw siya. Founder po siya ng team Wolves. Ayan, kaya mag-ingay ang mga team Wolves. Ayan, ahu. Naalala ko tuloy yung offline before, no? Ahu. Okay, please, help me welcome without further ado. Ayan, Coach, andyan na ba siya? Ayan, Coach Christian Kurt Barte. The floor is yours. Hello po, good morning. Bibilisan ko lang po pag-share kasi may pupunta na ako ngayon sa Bago Bantay eh. Meron akong may nag-aantay po sa akin na special person. Matagal na ako nag-aantay. Nakakita ko po siya ngayon. Bago tayo magsimula. Shoutout po kay Coach Reggie Parmesan. Shoutout po kay Coach Reggie Parmesan. Hindi po makukompleto ang spaghetti at masasarap na pasta pag walang parmesan. Okay po. Pasensya na, Reggie. Ako may hawak ka ng mic. Pasensya ka na. Sa mga gusto po magpa-add dito, i-add nyo na po para hindi masayang yung ano. Meron po ng good evening po, pero kailangan good morning po tayo mga kapatid sa pananampalataya. Good morning po tayo. Ang good evening po, patulog na po tayo. Mamaya sa kabaong na tayo. Good morning po, good morning. Papaliwanag ko. Sa mga taong baguhan pa lang, bakit good morning? Kasi hindi po good evening. Kasi pag good evening baka mamaya tulog na yung kausap ko dito. Kaya po siya good morning kasi naniniwala po kami na pag may bagong umaga, may bagong pag-asa. Tama? Kung yung mukha mo patulog siya, natin magagawa. Talagang yung mukha mo pag-good night na. Hindi mo na, nag-inom ka ba o ano eh. Siyempre, mag-thank you muna kay Ma'am Leah. Aga-aga, tawa ko ng tawa. Sa mga tao nakakapakinig po sa akin, focus lang po kayo. Kung may mga tao may invite, paki-invite ko kasi bakit? Baka mamaya sayang kasi yung wisdom na pwede kong ma-share. Kasi ako, every time na nasi-share po ako, may mga iba akong binabagsak. Kasi hindi ako nag-stick lang sa kung ano lang sinare ko kahapon or last week kung nasi-share ko. May mga madadagdag ako na baka makatulong. Kasi ako naniniwala ako na important ang main reason kung bakit mahirap ang tao aside sa surroundings niya or influence niya, importante yung tinatawag nating knowledge, wisdom, and then definitely ang main reason, ignorance. Ignorante ka. Kasi tatapatin kita, kung may alam ka sa pagpapa-asenso, sa pag-create ng pera, maniwala ka sa akin sa hindi, yung wallet mo may laman yan. Ibig sabihin, babaguhin ko lang right now yung programming mo. Okay ma'am, thank you ulit kay Ma'am Leah sa pag-introduce sa akin. Ako papakilala ako sa mga taong di nakakilala sa akin.
Pwedeng, baka mamaya, ngayon mo lang ako nakita, okay lang, ngayon lang di kita nakita, quits lang po tayo. Sa mga taong di nakakilala sa akin, hayaan nyo magpakilala ako ng mataimtim. Malalim po ako mag-Tagalog. Datapwat, watawat. Datapwat, watawat, pakinggan nyo po ako. Para mapagnilay-nilay nyo ang buhay nyo, kailangan nyo akong pakinggan. Okay? Kasi importante itong mga bagay-bagay na sasabihin ko. Hindi po ako nandito para patawa lang. Aside sa mukha po akong joke, pakinggan nyo yung mga wisdom na pwede nyo matutunan sa akin. Ulitin ko, hindi po ako nandito para mapatawa lang. Papaliwanag ko lang sa inyo kung bakit ba ako nandito? Bakit ba nandito ka? Pwede naman nanonood ka ng probinsyano ngayon. Pwede naman na nakikipag-away ka sa TikTok ngayon para paglaban kung sino presidente mo. Tama? Pwede namang iboto mo si Leni Lugaw. Joke lang. Baka may Leni dito. Joke lang mo yun. Arinig ko lang po yun. Kasi siyempre, ano tayo? BBM tayo, BBM. Hindi ko pwede maglugaw ka. May kanya-kanya tayo eh. Ewan ko, pinagdalaban ko lang presidente ko eh. Ako kasi ever since talaga, importante talaga yung social media din eh. Kumbaga, right now, kailangan aware ka sa mga sinasabi ko. Kasi bakit? Baka mamaya kasi ignorante ka eh. Parang ganito. Baka mamaya hirap ka right now sa buhay. Bakit hindi ka pa aware na lahat ng bagay right now madali pag online? Ang mga taong nahihirapan right now mag-adapt or ang mga taong nahihirapan right now sa buhay, sila yung nakalimutan mag-adapt. Yun ang sinasabi na if you will not innovate, you will evaporate. Pag hindi ka nag-adapt sa nangyayari sa mundo right now, definitely maniwala ka, mawawalan ka ng trabaho. Mawawalan ka ng pagkakakitaan. Tama? Baka mamaya parang ganito, tingnan mo to para mas maging aware kayo. Ang mga taxi driver right now, sila yung mga nahihirapan right now. Bakit hindi sila nag-adapt sa nangyayari sa mundo eh? Na hindi nila alam, online na pala right now. Na pag, isipin mo hindi sila nag-adapt sa online Grab. Hirap sila right now. Hindi sila aware na may possibility after 5 to 10 years from now, lahat ng sasakyan pwede na makaalis or pwede na makabiyahe na walang driver. Bakit may tinatawag po tayong Tesla? Ibig sabihin, may mga possibility na yung trabaho mo right now, na effective pa right now, pwede mawala yan. Kailangan paranoid ka. Hindi ko, lahat po ng negosyante, kung bakit sila successful financially, halos lahat ng negosyante kung may mga negosyante maran right now, siguro kumikita yung negosyo mo. Pero tatapatin kita, kailangan parati ka updated. Kasi pag hindi ka updated, mawawala yung trabaho, mawawala yung negosyo mo. Kahit successful ka right now, bakit? Marami akong kilala right. SM nga ngayon, pinakamayaman ng SM Pero right now, hirap sila right now. Marami silang tinatanggal. Kasi ibig sabihin, kung bakit sila nagtatanggal, kasi aware sila na pag hindi sila nagtanggal ng trabahante, pati sila madadamay sa pagkalugi. Tama? Ngayon nagtatanggalan, di uso ngayon tanggapan. Sa RGS lang po ang uso ang tanggapan. Sa labas ang uso tanggalan. Kaya maniwala ka sa akin na kapatid. Huwag kang masyadong, alam mo, huwag kang masyadong ma-pride. Pakinggan mo kami. Walang mawawala, lalo na kung dati ka nang wala. Tama. Alam po namin ang hilat siya ng pagmumukha na walang pera. kaya siguro invite ka ng ngayon. Alam niyang wala kang pera. Huwag mo sanang isipin na kaya ka din na dito pagkakaperahan. Alam niya na wala kang pera. Kung may pera ka man, baka mamaya mawala. Tama. Gusto namin ilagay mo siya sa tamang lugar. Ako, pakilala muna ako sa mga taong di nakakilala sa akin. Ang background ko po, hindi ko to linya. Tama si Ma'am Lia, ang height ko po 6'1". Wala akong kinalaman sa lotion, wala akong kinalaman sa Glutasop. Pag ako niyaya mo ko ng Glutasop lotion, tatakbuhan kita. Kung gagamitan mo ko ng lotion, baka kasi bako pa magamit yung mga bagay-bagay na yan. Patnubay ng magulang. Okay? Baka mamaya may grade 3 po dito ang pumapasok. Pakiguide na lang po, medyo po ang ko, kasi gusto ko magpatawa eh. Alam mo yung patawa talaga akong tao eh. Doon ko kasi nakukuha atensyon ng tao eh. Tama? Sa mga tao nakikinig sa kakapakinig sa akin, hindi ko to linya. Talagang linya ko, maglaro ng basketball. Ang linya ko, nursing graduate po ako. Sasabihin ko yung mga background ko hindi para pagmayabang, para ma-realize mo, kung ako nga ginagawa ko, anong karapatan mo magmaasim? Ulitin ko, kung may mga abroad nga dito right now, ginagawa nila, may pera sa abroad. Pero bakit sila ginagawa pa nila to? Wala kang karapatan magtaas ng pride. Kasi sila nga may pera na ginagawa pa. Samantalang ikaw, wala ka na nga, nag-iinarte ka pa. Medyo prangka lang po ako magsalita Kasi alam mo, may mga tao minsan kung bakit di nagiging successful financially. Lalo Pilipino. Kasi ang Pilipino, normally po
ang mahihirap na mamayang, ang mahihirap, sabi mo, nasabi ko na yung lingwahe na to, ang mahihirap na mamayang Pilipino, kung bakit mahirap sila, kasi mahirap na sila, mahirap pa silang kausap. May mga ganun tayong mga kausap dito ngayon. May mga bagay siya hindi observe nila. Isipin mo baka mamaya di ka nakikinig sa akin, baka mamaya pinapanood mo niya, panay ka ML, panay ka TikTok. May mga bagay na walang kwenta, hindi ka mag-grow. Wag mo nang i-focus doon yung mga bagay-bagay or oras mo. Hindi ko sinasabi ako nagtitiktok din ako, pero I'll make sure na nag-earn ako. Make sure dapat yung gusto mo mangyari sa buhay mo, papunta doon sa gusto mo mangyari sa buhay mo, yung ginagawa mo. Parang ganito kasimple, parang para mas mag-gets nyo ako Ang goal mo magpayaman. Baka mamaya ginagawa mo pampahirap, parang ganito. 10 taon ka na sa trabaho, 20 years ka na sa trabaho, nagrereklamo ka, di pa ako yung mayaman. Tapos nagrereklamo ka, ba't wala ka hindi na, 20 years na, kung 20 years na walang nangyayari, ba't mo pa ginagawa? Sino linuloko mo? Di ba sarili mo lang? Parang ganito siya kasimple. Mahirap maloko ng ibang tao, mahirap maloko ko ng jowa mo. Tama ko mali? Tama ako, tama? Kung mahirap loko or kung masakit mahuloko ng ibang tao, mas mahirap lokohin mo sarili mo. Kung 10 taon at 20 years ka na nagtatrabaho at walang nangyayari, walang mali sa ginagawa mo. Maling-mali talaga ginagawa mo. Ulitin ko, walang mali sa ginagawa mo. Mag-isip-isip ka. Baka pamaya, paikot-ikot. Meron po tayong tinatawag na rat race. Kailangan for 10 years to 20 years, ma-realize mo na, bakit hindi ako nakakapunta sa gusto kong puntahan? Bakit di ako masaya? Tama, hindi mo kasi napansin, baka mamaya naging comfort zone mo na yung ginagawa mo. Naging habit mo na siya, na naging normal sa'yo, natanggapin yung buhay ng kahirapan. Tama, lahat ng bagay habit, comfort zone mo na yun kaya di ka nag-grow Takot ka mag-try ng iba. Tama, takot ka mag-try ng iba, baka mamaya may hindi mag-work. Alam mo, hindi mo kailangan mahanap mo yung tinatawag na shape ng buhay mo Kailangan mahanap mo yung shape mo kung saan ka magsasucceed. Tama. Kung 10 to 10 years ka na nagtatrabaho sa ginagawa at walang mangyayari, maniwala ka dapat ngayon pa lang na pagninilay-nilayin mo na yan. Tama? Kasi parang gato siya kasimple para mas magets mo ko. Ang goal mo makapunta ng Davao. May sakay papuntang Davao, may sakay papuntang Bicol. Gusto mo makapunta ng Davao, pero sinakyan mo papuntang Bicol. Makakapunta ka ng Davao, hindi, definitely hindi. Iba sinakyan mo Parang ganito. Sa ginagawa mo, gusto mong magpayaman, baka mamaya yung ginagawa mo, hindi talaga pagpapayaman yan. Parang ganito, gusto mo magpapayat, pero panay kakain ng sweets. Ibig sabihin, kailangan ginagawa mo direkta sa gusto mo mangyari. Tama. Parang ako, isipin mo ba't ko ginagawa to hindi ko linya? Alam mo, hindi ko linya to Isipin mo, background ko po sa mga hindi nakakaalam. Elementary tapos akong St. Paul, high school Ateneo, Nursing Arellano. Nursing graduate ako. Anong kinalaman ko sa lotion? Ever since nag-aaral ako ng 4 years course sa nurse, wala kami tinatawag doon na BSML. Bachelor of Science, more on lotioning. Walang ganun kapatid. Walang ganun. Walang BSMG. Anong BSMG? Bachelor of Science, moderate glutathione soap. Walang ganun. Pero bakit ginagawa ko to? Tama, kasi naniniwala ako, para ba't ko siya ginawa? Kasi naniniwala ako kung nasa ng pera, dapat doon ka nakafocus. Parang ganito, may mga tao, pakita mo ng 30 mil, 20 mil, may oras, pakita mo ng kalahating milyon, duda. Ang hindi ko maintindihan, sa 20 mil, 30 mil, nag-e-effort ka, buong buhay, di ka nag-quit yan. Di ka tumitigil na nakapasok Apply ka na apply, walang nangyayari. Samantalang ngayong kalahating milyon, di ka nag-focus, konting hirap lang, ayaw na. Ako, naintindihan ko lang talaga part that time, ba't ako nag-focus kahit patatapatin ko sa mga tao nakikinig sa akin right now, hindi madali pagmayaman. Kasi kung pagmadali pagyaman, sana lahat ng tao mayaman. Ang success naghahanap ng tamang lugar sa mga taong deserve, sa mga taong mahaba pasensya, sa mga taong may knowledge, sa mga tao na tama at positibo. Parang ako, dati hindi ako ganun, pero bakit right now binabago niya? Kasi don't expect na may magbabago sa'yo hanggat ikaw mismo hindi nagbabago at takot ka magbago. Ako nung na-invite po ko that time, sabi ko hindi ko tuloy niya. Paro kami ni alam mo si Reg, di ba nursing ka? Pang-chat ka na dito, di ba nursing graduate? Nursing graduate kami parehas. RN ako. Hindi ko lang alam kung RN din si Reggie. Hindi ko alam kung paano kami RN Kay Reggie, anong ibig sabihin ng RN? Sa mga tao nakikinig sa akin, sa mga tao nakikinig, anong ibig sabihin ng RN?
RN po. RN. Pakichat po dito. Ang hindi magchat-chat, mamamatay mahirap. RN. Registered nurse. So tama po. Ako po rejected nurse ako, kapatid. Hindi ko kinakahiya yun. Kasi naniniwala ko, hindi ako bobo. Nataon lang napunta ako sa mali. Tama? Parang ganito. Porkit na bawas sa mga lalaki lang, ha? Porkit hindi ka, parang for example, napunta ka sa babaeng ayaw mo, tapos naghanap ulit ng bago. Kasi hindi na work isa. Ibig sabihin, hindi ka babaero nun. Ibig sabihin, marupok ka nun. Nataon lang napunta ka sa maling tao. Tama? Yung iba sumusi. Sus! Madalas siya masus din. May umuhugot eh. Kumbaga, kailangan mapunta ka sa tamang shape. Gets mo? Pero may mga tao talaga marupok. Tama? Kumbaga, hindi ko to linya. Rejected nurse po kung hindi ko sa linya. After ko graduate ng nursing, after ko mentor, alam na, okay na. After ko graduate ng nursing, ang naging work ko po real estate. Nagbebenta po ako ng properties. Sabi ko that time, pagbebenta, properties po, hindi po ako nagbebenta ng laman. Properties po ang binebenta ko. So pagbebenta po ng kondo po, hindi condom. Ulitin ko po, patnubay ng magulang ay kailangan. Kasi pag condom ang ibebenta ko, promise, top seller ako doon, top 1 ako doon. Hall of Famer tayo, kapatid. Okay, gusto mo yung condom, demo ko pa. Tama? Kasi alam condom binibenta ko eh. Tama, condom po binibenta ko. Properties po binibenta ko. First week ko po sa pagbebenta ng condo, nakabenta na ako ng almost 10 million. Na-try ko na mag-earn ng 300,000. Ibig sabihin, alam ko paano mag-earn na sa real estate. Pero ba't ginagawa ko to? Kasi may naintindihan ako, meron kasi tinatawag na law of leverage. Ang real estate kasi, pag walang benta, stop na. Pag nag-stop ka magbenta, wala ka ng income. Si Mentor Warren, isipin mo, nagkakalahati ng milyon, 1 milyon buwan-buwan, kahit isipin mo, nakakita ko, nagpo-post lang yan. Nagpo-post po siya. Nakita niyo yung abs up Warren? Grabe, nababading ako eh. Talagang nakakita ko yung promise, na-motivate ako eh. Parang feeling ko yung muscle ng mukha ko, gusto kong i-gym eh. Alam mo parang yung mukha ko magka-abs, parang feeling ko doon lang ako makakalamang sa kanya eh. Tama? Oh, ganda. Tingnan mo. Tingnan mo ang Facebook ni Mentor Warren. Talagang promise. Nakakabakla eh. Feeling ko na bakla na ako. Parang nagkaroon ako ng alam mo yung tawag na parang nalilito ko na kung ano talaga yung mo, kung lalaki ka ba o babae. Gets nyo? Promise. Alam mo yung tawag ito. Joke lang may nararaan. Pero totoo, apare, ang yami mo pala. Ang yami mo, nakita ko yung abs mo, 6 eh. Nakita ko nga, umabot ng 8 eh. Sabi ko, kakaiba to. Feeling ko, kailangan kumano yung grabe. Isipin mo si Mentor Warren, may tinatawag tayong law of leverage, kapatid. Isipin mo si Mentor Warren, nagpapalaki ng pandesal sa tiyan pero hindi siya bumababa ng 1 milyon. Doon ako nabalo, sabi ko, hirap na hirap ako magbenta ng kondo. Samantalang ito, nagpapalaki ng muscles. Doon ako na-amaze, sabi ko, gusto ko maranasan yung tinatawag na time freedom saka financial freedom. Tama? Nai-gets niyo ako? Kumbaga, doon ako na-amaze nung nadala ako sa ganitong industry. Sabi ko, kung nakaya ng high school graduate, ba't di ko kaya graduate ako eh. Sa mga tao na invite dito, ibang way po ako na-invite. Alam ko na kwento. Ano ko na yun, ibang way po ako na-invite. Na-invite po ako, motel. Hindi ko linya to. Nakita ko, kalahating milyon. Doon ako simulang nakanit. Tatapatin kita. Mahirap paniwalaan, kapatid. Ulitin ko, kapanalig, kababayan. Hindi ako makapaniwala dun sa kalahating milyon. Mahirap paniwalaan pero mahirap pakawalan. Parang ikaw. Baka mamaya, nung nakita mo na ito kitain, nakita mo yung marami na papakita ng pera, sabi mo scam. Hindi scam. Nataon lang hindi ka sanay. Saan ka sanay? Sanay ka sa 10,000, sanay ka sa 20,000. Kapag pinakataan ka ng kalahating milyon, 15,000 araw-araw na kitaan, nalulula ka. Kasi bakit buhay mo na yun eh. Parang ako, nung nadala ako dito, kalahating milyon, 1 milyon, sabi ko, buhay ko to. Hindi ko to, alam mo, para sa loob ko, kalukuhan to. Nung nadala nga ako, sabi ko, kalahating milyon pero maglalabas ng 8,998. Doon ako simulang, alam mo, talagang doon ako simula. Alam mong, doon ako nagsimula para sabi ko, kalukuhan to, kalahating milyon. Pero sabi ng speaker na maglalabas sa 8,998, doon dumilim paningin ko eh. Sabi ko sa nag-invite sa ex-girlfriend ko, pangalan niya. Itago na lang natin, kilala to na Reggie siguro. Alam ko kilala na Reggie to eh. Itago na lang natin sa pangalang Tintin, ang pangalan ng ex ko. Kasi sa akin magmumotel. Siyempre sumama ako, nakita ko kalahating milyon. Sabi ko, sige, subukan natin, wala namang mawawala.
Alam ba't ako nabaliw sa konsepto? Baliw na baliw ako no, dinimong pa ako ng vitamin C. Alam mo yung, ito malupit. Hindi ko alam po kasi yung ultima si dati, na kailangan pala, dapat betadine iodine kasi yun talaga yung, kasi ang betadine iodine po kasi talaga, kung bakit ang mga pagkain matagal masira kasi iodine based po sila. Tama? Ako, ang ginawa ko, nabaliw ako sa betadine na yun. Alam mo yung, kasi isipin mo pati kuryente, parang piliin ko, pag naubusan kami ng ilaw, naputulong kami ng Meralco, pwede ko isaksak yung vitamin C. Yun ang inisip ko. Magmamagic ako eh. Kaso nga lang, sinubukan ko ito nangyari. Pag uwi ko ng bahay, puro vitamin C kinuha ko. Ang ginawa ko, hinalo ko yung kasi feeling ko lahat ng madumi nalilinis niya eh. Ang hinalo ko, kasi ignorante nga ako eh. Nahalo ko lang ko. Sabi ko sa tito ko, tingnan mo, lilinis to. Inubos ko yung isang Ultima C. Napahiya ako. Inubos ko lahat ng blister. Wala pa rin ng bago. Alam mo yun? Sabi sa akin dito ko, alam ko na-auto ka. Alam mo yun yung sinasabi ko, nataon lang kasi na ignorante ako eh. Hindi ko alam paano yung negosyo eh. Eh sa mga tao nakikinig right now, ang main reason baka mamaya, kung bakit hindi ka agad kumikita ng ganung kalaki katulad namin, baka mamaya hindi ka aral. Tandaan mo, kapatid, lahat ng bagay na pag-aaralan. Kung ang puso nga natututong magmahal. Tama? Nai-gets nyo? Hindi ako umuhugot ha. Umuhugot ha. Ito pa mayroon pala ako katabi ito, umuhugot, katabi ko po yun. Alam mo yung part na, nung nadala ako sa ganito, wala akong pera, na-amaze ako kay Mentor Warren. Sabi ko, wala namang mawawala. May pride ako that time, tatapatin ko kayo. Nung time, alam mo, ito yung mga bagay-bagay na sasabihin ko na pumipigil siya para di ka sumali. Una, pride. Alam mo yung pride? Alam mo sa sarili mo na kailangan mo pero ayaw mong tanggapin. Alam mo sa sarili mo na kailangan mo pero ayaw mong gawin. Tama? Kasi unang-una hindi ko linya. Tandaan mo, kapatid, walang linya-linya. Parang ganito, papiliin kita. Sa mga tao nakikinig sa akin right now, pwede kayo mag-chat. Sa mga graduate dito, papiliin kitang dalawang trabaho. Ang isa basurero, ang isa manager. Ano pipiliin mo? Type nyo po. Papakita ko na walang linya-linya. Type nyo. Antayin ko yung type nyo. Ulitin ko. Papapiliin ko yung dalawang trabaho. Ang isa manager. Ang isa basurero. Siyempre, ang isa manager. Manager talaga. Talaga, boy. Manager pipiliin mo. Manager ang iba. Manager. Kaso nga lang, ito yung twist. Kaso nga lang, yung manager, 20,000 ang sweldo. Samantalang yung basurero, ang sweldo, 400,000 a month. Anong pipilid mo ngayon? Ngayon ka mag-chat. Sige, mag-chat ka. Para makita nyo sa akin na hindi uso ang linya-linya. Ang linya-linya uso sa Meralco. Pag magpapakabit ka ng jumper, sige, dun ka. Tama? Kasi ako naniniwala, basurero, tama? Kahit graduate ka ng engineer, kahit graduate ka ng doktor, kung doktor man yun ha, kahit doktor nga eh, isipin mo, kung doktor ka, sweldo mo kalahating milyon, tapos operan kita ng 10 milyon buwan-buwan na sweldo, tatanggal yung pagiging doktor. Bakit? Nung nag-nurse kami ni Reggie, that time ni Coach Reggie, mga kasabayan namin doktor nag-nurse, kapatid. Congratulations, Doc. Nurse ka na. Nagpababae. Alam mo yung congratulate mo. Sabi ko, hype, di ba? Yung doktor nagpababa, naging nurse. Gusto nila assistant na lang sila. Dahil sa pera, kapatid. Ibig sabihin, walang linya-linya. Ang main reason kung bakit ang tao nagtatrabaho dahil sa pera. May kilala ka ba dito? Na nagtatrabaho para lang Kung mayaman ka, pwede. Kalinga lang, tapos sa plus lang bahid sa'yo, pwede na. Nakakita ka ba sinweldo na manager? Ito na sweldo mo. Boss, di ko kailangan yan. Trip ko lang itong ginagawa ko. Walang ganun. Wala akong kilalang tao. Anong nagtatrabaho, trip niya lang. Ibig sabihin, lahat ng tao nagtatrabaho dahil sa kwarta, kapatid, pera. Kaya minsan, kahit di mo gusto yung ginagawa mo, kahit pinapagalitan ka ng boss mo, kahit minumura ka ng boss mo, isipin mo, pag nagtatrabaho ka, pinakamasakit pag nagtatrabaho ka, kahit ayaw mong gumigising ka. Kahit ang lamig ng, alam mo, naliligo ka, inuuna mo nga yung paa eh. Para hindi mo maramdam yung lamig eh. Isipin mo kahit sobrang lamig, pinipilit mong maligo. Ang malupit dyan, pinilit mong gumising. Pag uwi mo naggaling trabaho, pipilit mo ulit matulog. Pinilit mo na sarili mo gumising, pati yung tulog mo pilit, kaya yung sweldo mo pilit din. Ibig sabihin, pag empleyado ka lahat pilit, sa pilitan yan, kapatid. Masakit man aminin pero totoo, yun ang realidad. Alam mo, sana kung ganito ang buhay natin kay Mentor Warren, isipin mo, natutulog yan sa oras na gusto.
Kung kailan niya gusto. Nagji-gym po yan. Kung walang oras yan, di sana hindi 8 po ang mandesal yan sa tiyan. 8 po ang pandesal niya, gusto niyong kumuha, papadeliver ko sa inyo, papalalamog ko. Gusto niyo ba may cheese? Si Mentor ginagawa ni Mentor rin. Nakakabanding yung pamilya niya, nakakapagpalaki ng abs, nagmumotor-motor, pero 1,000,000 buwan-buwan, pwede na, no? Minsan nababatrip nga ako sa ganun, alam mo yung, ikaw, trabahante ka, hirap na hirap ka, tumutuodo ka, mamatay-matay ka na, samantalang hindi ka man lang kumita ng ganung kalaki. Doon ako namay sa buhay ni Mentor Warren. Sabi ko, kung nakaya ng high school graduate, ba't di ko kaya? Feeling ko mas pogi naman ako eh. Feeling ko lang yun ha. Siyempre si Mentor Warren, magtsatsa, hindi siya po, hindi mapapaya. Feeling ko mas pogi ko sa kanya eh. Mas matangkad ako sa kanya. Nataon lang, mas mapera talaga siya. Nung usapang pera na, nalaglag na ako lahat, di ba? Kasi usapang kapatid, kung sino kumikita ng pera, siya may choice. Tama? O ang bawa lang, sample na choice. Sample na lang ng choice. O, pag mahirap ka, wala kang choice, sample ng choice ha. Pag mahirap ka, wala kang choice. Either maglakad ka. Kung wala kang pera, maglalakad ka or maglalakad ka. May choice ka naman. Pwede ka mag-jeep, pwede ka mag-bus. Ang habot mo, COVID. Tama? O talaga may choice ka magkasakit. Nagigits mo ako. Samantalang pag may pera ka at may mayaman ka, ang sasakyan na po, 5, 6, hindi ko alam. Tama? Tatawagin niya lang si Lando. Lando, ilabas ang kotse. Linabas yung expedition. Sasabihin ng Mentor Warren, hindi mo ba alam 8 ang abs ko? Ngayong araw, ang kailangan kong expedition, hindi yung puti, yung pula, yung bagong bili. Yun ang buhay, boy. Yung buhay na may choice. Alam mo, anytime pwede ka mag-gym. Tama? Alam mo, gusto ko kami, lahat tayo gusto magkaroon ng choice. Nataon lang, si Mentor Warren nag-decide. Nataon lang, si Mentor Warren inaral. Lahat ng bagay sa mundo para magkaroon ka, kailangan aral ka, kailangan may knowledge ka. Tama? Hindi lang trabaho mo ang pinapagkakataan, maniwala ka sa akin, etong RJ sobrang laki ng kitaan. Ang multi-level marketing, $1 trillion industry po siya. Tama kayo nung sabi ko, di ba? Ba't kami nursing ni Reggie? Minamention ko si Reggie kasi parang kami nursing eh. Kung may mga nurse man dito, manawagan tayo. Tigil mo na. Tigil mo na. Magkakasakit ka pa. Di ka pa yaman. Kung abroad ka, pwede. Kaso nga lang, 50%, yayaman, 50%, patay ka kasi may COVID nga, di ba? Tama? May hazard pay. May hazard pay naman sa ibang lugar. Kaso nga lang, mas grabe pa yung pagpakaremit eh. Tama? Ang punto ko lang ito kasimple. Nung nakakita kami ng chance, pwede kaming yumaman, tinanggal namin yung pride namin. Sabi namin, wala namang mawawala sa amin, dati na kaming wala. Tama? Tinanggal po namin yun. Sabi ko, kung talaga ako, di ako naniniwala sa linya-linya, wala akong kilalang taong pinanganak, paglabas ng sinapupunan, may stethoscope agad yung anak niya, alam mong umuunga, check upin kita, walang ganun. Nakakita ka ba? Paglabas ng sinapupunan, engineer na, may ruler na agad, sinukat yung ano ng nanay niya. Walang ganun, kapatid. Tama? Yung bagay na yun na ginagawa mo right now, naging linya mo yan kasi bakit? Inaral mo. Tandaan mo sa una lahat ng bagay mahirap. Kahit sa trabaho nahirapan nga kasi wala kang alam eh. Tama? Baka mamaya kasi iniisip mo, baka hindi ko kaya eh. Baka hindi ko kaya. Kaya nga aralin mo eh. Tama? Meron nga ako ditong tao, kilala. Alam mo yung, may kilala nga ako dito, Pipi, nakasali. Isipin, buti pa Pipi, nakakapagsalita. Gusto niya imawan eh. Isipin, no pa, it's a miracle. No, Father. It's RGS. Nagigits mo ako. Kung baga isipin mo lahat ng bagay, aralin mo pag gusto. Pag gusto, may paraan, kapatid. Pag ayaw, maraming dahilan. Huwag ka kasi puro dahilan. Puro kasi reason eh. Tama, tanggalin mo pride. Pangalawa, pumipigil, alam mo kung ano, fear. Fear. Takot ka, natatakot ka na baka walang mangyari. Tandaan mo, sa mga tao nakikinig sa akin, huwag mo isipin walang mangyari sa'yo. Baka mamay, matagal nang walang nangyari sa'yo. Baka ito na yung way para may mangyari sa buhay mo. Kasi parang ako, nung na-invite ako, baka mamay pag in-invest ko, walang mapuntahan. O compute nyo sa mga tao nakikinig sa akin right now. Para mas mag-gets nyo ako, matagal na pong walang nangyayari sa linalabas yung pera. Matagal nang nawawala pera, hindi ka lang aware. Parang ganito para mas mag-gets mo ako. Ang 8998, divide mo sa 365 days, that's 25 pesos para ka lang naglo-load. Matagal mo nang ginagastos yung load na yun, walang bumabalik, hindi kayo mayaman, ba't ka matatakot na sumubok sa RGS? Matagal ka na bumili ng mga bagay-bagay na walang kwenta na hindi ka bumalik at hindi kayo maman, walang bumalik sa iyo. Cellphone mo 10,000, hindi ka nga nag-isip eh. Yun lang kung may isip ka talaga.
Ulitin ko. Patnumay na magulang ay kailangan. Ulitin ko. Bumili ka ng halagang 10,000, 20,000 na cellphone. Hindi ka nga nag-isip kung yayaman ka doon eh. Hindi ka nga natakot eh. Pero bakit ginawa? Ba't mo binili? Kasi ang nakita mo yung benefit, same din dito. May mga tao kasi ganito kasimple. May mga tao kasi na-invite sa ganito industry. Pinakata ng 8,998 sa kalahating milyon, nakapokus sa 8,998. Ang tignan mo, yung babalik sa'yo, parang pag nagtatrabaho ko, nung nag-aaral ka, habang nga ambang nag-aaral ka, milyong ginastos mo, hindi ka naman nakafocus dun eh. Nakafocus ka na, after mo graduate, maganda buhay mo. Maraming tao nga walang trabaho, hindi gumanda buhay, wala pang trabaho eh. Wag mo titignan yung ilalabas mo, tignan mo babalik. Tama? Dapat ganun ka mag-isip. Ganun ng negosyante. Nakakita ka bang negosyo habang nagpapatay ng building? Paano kayo malugi to? Tama? Ibig sabihin, ang problema, hindi yung pinakita namin. Ang problema yung nakakita. Parang ako, nung nadala kami sa ganitong industry, hindi namin tinitingin yung lalabas namin. Nung na-invite po ako, wala akong pera. Ang pera ko lang 200, todo na yun. Alam mo, hindi ko alam kung si Reggie ko meron. Si Ma'am Diyos, marami ako na-invite dito, walang pera. Sila Ma'am Praisel, marami, halos lahat walang pera. Kasi kung isipin mo na lang ito kapatid, kung habol namin sa iyo pera, bago ka sana pinitbit dito, tinanong mo na kung may 8,998, alam namin ang itsura ng walang 8,998. Baka nga yung mukha mo, mukhang 20 lang yun eh. Sorry ha. Inutin ko, alitin ko ha. Baka mamaya mukhang 20 lang yung mukha mo eh. Pero bakit ka na dinala dito? Nagbabaka sakali lang po kami na baka mamaya katulad ka rin namin may pangarap. Bakit ang pinakamahirap na tao, hindi naman po yung walang pera. Ang pinakamahirap na tao, yung walang pangarap. Ako wala akong pera. Pero may pangarap ako. Gusto ko mabago buhay ko eh. Sawa-sawa na ako sa buhay may hirap eh. Sawa na ako na parating walang choice. Sample na walang choice. Pagpasok mo na mall, wala kang bit-bit. Paglabas mo, wala ka na naman. Nagpalamig ka lang eh. Tama? Kumalat ka lang ng virus eh. Pagpasok mo sa kainan, ang parating nagdidikta ng gusto mo kain, hindi na may isip mura mo eh. Kung di yan ang kaya ng bulsa mo, nakita mo cheeseburger. Nakita mo, nakita mo crispy pata, 400. Sabi mo, di kaya eh. Ang ginawa mo na lang, chicken fillet ka na lang. Alam sa McDo, in-order mo chicken fillet. Alam mo chicken fillet? Fillet ba yan? Pinilit, sinabi ko fillet. Bakit siya chicken fillet? Pinilit na chicken yan eh. Tama, dinamay lang yung gravy. Tama? O pag-order ka sa Jollibee, order mo. Pa-order ka ng regular Coke, pipila ka. Order ka ng regular Coke, regular burger, regular price. Tinanong ka ng waiter, sir, bakit puro regular? Kasi po yung kinakain ko regularly. Alam mo yung, papunta ka pa lang sa kainan, alam mo na yung lasa eh. Nananamnam ka na eh. Alam mo, pag may pera ka kapatid, pipili ka, ano bang bestseller dito? Ang pinakamalupit yan, pag wala kang pera, papunta ka sa restaurant, hahanapin mo yung pinakamura eh. Ang nakita mo yung mura, rice na lang. Putang kakainin mo, rice na lang eh. Ang kanin mo, rice. Ang ulam mo, rice din. Rice with rice. Kasi wala kang pera. Ganun ba yung buhay na gusto mo? Yung parati nagdidikta ng gusto mong kainin, hindi sip mura, kundi yung kain ng bulsa. Tama? Pupunta ka ng pag gusto mong bakasyon, budget meal ka parati. DIY. DIY, pwede naman sa pinakamahal eh. Tama. Alam mo, ang pinakamahirap pa nagko-commute right now sa pandemic. Mamaya yung katabi mo na ubo. Kakabangga. Feeling mo mamamatay. Kaka-COVID na tao. Dati mas madali sumakay sa pag-commute ka. Kapatid, mabubuhay ka pa ngayon, delikado na mag-commute. MRT ka. Sige, MRT. Ano yan? Alangan hindi ka makakasapit doon. Kaya promise kapatid, masarap pag may sasakyan. Ako doon ko na-realize, thankful ako sa RGS, thankful ako kay Lord. Nadala ako sa ganito, nagkakotse ako ng ilang beses. Ang pinakamadali sa kotse, alam mo yung part na nakakapunta ka sa gusto mo. Ako nung time na pandemic, lockdown nga, nag-iikot-ikot pa ako eh. Walang traffic. Tama? Walang traffic nung kasi bawal lumabas, pasaway lang talaga ako eh. Eh, nung kumanta si Kim Chiu, bawal lumabas kasi may batas. Doon ako natakot. Kumbaga kapatid, masarap magkaroon ng choice. Hindi ko alam kung anong pumipigil sa'yo. Tanggalin mo lang di ba, una sabi ko, pride. Tanggalin mo yung pride. Walang mawawala sa'yo. Lalo na kung dati ka nang wala. Walang masama magdagdag kung alam mong kulang. Ang mahirap, alam mong kulang ayaw mong magdagdag. Yun ang mahirap. Tanggapin mo sa sarili mo na kailangan mo ng extra pagkakitaan. Parang ganito kasimple. Nakakita ka na sa mga tao nakakalam na, ilan ba ang gulong ng kotse? Siyempre, ang sasabihin ng iba sa may alam na, sasabihin, 4. Actually, ang gulong pa ng kotse 5, may reserve pang isa para pag na-flatan. Parang ikaw. Ngayon kumikita ka, paano kung mawala yung trabaho mo? Eh, wala kang alam na ibang trabaho, yun lang eh. Yun ang sinasabi na money will not make you rich, skills will.
Ang nagpapayaman sa tao, hindi pera. Ang nagpapayaman sa tao, skills. Pag marami kang alam sa pagkakakitaan, kahit saan kita alagay, mabubuhay ka. Kaya aralin mo yung RGS, lalo yung online natin. Tama. Gets nyo? Tanggalin yung pride. Pangalawa, tanggalin yung takot. Huwag ka matatakot. Tingnan mo yung wallet mo. Kung walang laman ang wallet mo, diyan ka matakot, kapatid. Malapit na ang Pasko. Tama? Tandaan mo. Kilala mo si Judith. Si Judith di nawawala. Judith ng kurinti. Judith ng rinta. Judith ng tubig. Si Judith hindi mawawala. Kung yung laman ng wallet mo, wala pang nagdadagdag, pabawas ng pabawas, maniwala ka sa akin, wala mo masama magdagdag ka. Tama? Pangatlo. Ano yung pangatlo? Pride. Una, pride. Sunod, fear. Sunod, duda. Tanggalin mo puro duda. May mga tao kung bakit duda sila ng duda. Tignan mo yung buhay nila. Kaduda-duda sila. Ulitin ko. May mga tao panay puro duda. Tignan mo yung buhay mo. Kaduda-duda din. Tignan mo ang pagmumukha mo. Mukhang kaduda-duda. Katandaan mo, hindi pinanganak ang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero kapatid, pag namatay kang mahirap, kasalanan mo. Kasi bakit? Binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, mabigyan ng maganda, parang mabigyan ng magandang buhay yung buhay or mabago buhay mo, wala ka man lang ginawa. Parang ako, nung time na nadala ako sa ganito, wala kaming pera. Nagkataon lang, nag-decide kami. Kung bakit kami kumikita, nag-desisyon lang kami. Kung bakit kahit pandemya, hindi kami hirap, kasi nag-decide kami. Patid, kung bakit nahihirapan ka, yan yung mga desisyon mo last year. Kailangan mong baguhin yung desisyon mo para next year maganda buhay mo. Kailangan mag-desisyon ka ngayon. Baguhin mo yung desisyon mo para mabago buhay mo. Hanggat di binabago yung desisyon mo, definitely magbabago sa buhay mo. Clear? Pride, fear, doubt. Problema ng iba, pera. Action di problema, pera. Lahat ng bagay na sa mga tao nakikinig sa akin right now, ako naniniwala ako, lahat ng bagay na gagawa ng paraan pag gusto. Parang ganito kasimple. May susi ko ng kotse dito, Honda. Ibenta ko sa'yo, di ba? Sabi, ang iba, walang pera. Sabi, wala akong pera, kapatid. Halimbawa lang, bawa na lang, sasakyan ko Honda lang. Bebenta ko sa'yo, halagang 8,998. Di ba wala kang pera? Kaya siguro sabihin ko bukas na gusto para mayumaman ka 8,998, di mo gagawa ng paraan eh. Pero bawa lang, ang kapalit ng susi ng kotse ko na pati yung kotse ko, 8,998. Pag nabigay mo bukas ang alas 12, sa'yo na yung kotse, gagawa mo ng paraan? Oo, hindi. Kapatid, pupusta ako, gagawa mo ng paraan. Bakit? Sample na lang, benta mo lang 300, 400, paralo ka pa rin dun. Kasi bakit? Ang nakakita mo yung kapalit. Ang nakakita mo yung balik. Ibig sabihin, kung nakita mo asenso ka, gawan mo ng paraan. Tama? Marami ka nang ginawa ng paraan sa buhay mo. Tama? Na pwede sa malbas. Ito na yung huling, kung mangungutang ka, ito na yung pinakahuli. Para at least di ka na mangutang na mangutang. Papagod ka naman. Tama? Nakakapagod yung parating ganung buhay. Pay the price, play later. Ako naniniwala ko, at ang binago ko lang talaga, pinaka-last po, ang binago ko yung program ng utak ko. Kung bakit ganito ko magsalita, binago ko ang program. May 4 na bagay para Eto, makinig po kayo. May 4 na... Kung hindi mo gagawin to, sige, wag mong gawin to. Wala akong pakialam. Choice mo yun eh. Ulitin ko, choice mo yun. Nataon lang kung bakit kami kumita, choice na namin to right now eh. Kung bakit si Mentor Warren may 8 pandesal, choice niya yun eh. Tama. Ikaw, kailan ka huli kumain ng pandesal? Tama? Tama ba? Sa mga nakikinig sa akin, tignan nyo yung Facebook na Warren Wright na makakita mo. Mag-like kayo, heart nyo. Siyempre, support natin si Mentor Warren. Para, basta, gusto ko na mag-abs na ingit. Ako siya na-ingit ako sa abs niya eh. Gusto ko na mag-abs eh. Sa mga tao nakikinig sa akin right now, may 4 na profesyon para mag-earn ka. Ito yung pakinggan mo ko kung hindi mo gagawin to. Ang unang profesyon, kailangan wala kang puso. Etong profesyon na to, ang tawag po dito politician. Sa pagiging politician, pwede kang yumaman, kaso nga lang, kailangan corrupt ka. Kung pwede ka, pero may puhunan din ang pagiging politician, bakit hindi nyo alam? Kung pwede ka, kung hindi ka pwede, may pangalawa akong suggestion. Ang pangalawang karir na pwede mo i-take part is tinatawag nating Olympics. Sports. Sports, pwede kang yumaman. Kaso nga lang, handa ka bang maging kamukha ni Manny Pacquiao? Hindi, joke lang. Sa kanila Lebron James. O bilyonaryo yung kapatid. Handa ka bang maging kamukha nila? No, si Alim Junisia, handa ka ba? Hindi ko sinasabi na pero maniwala ka sa akin, mayaman yung mga tao na yun. Pero ang tanong ko, handa ka bang magpapabugbog? Kasi tangkad mo ba si Lebron James? Kung hindi, sablay ka na sa politician,
Sablay ka pa saan? Sports. May pangatlo. Etong pangatlo na to, ito talaga yung last option ko. Ang last option ko talaga mag-artista. Mag-artista, pwede ka mag-artista. Vloggers. Alam mo, vloggers? Blagag. Pwede ka maging vloggers. Vlogger, oh, artista ka. Tama. Kung katulad ka ni Jamil ba yun? Jamil, yung may 12 million tapos binura. Yun lang. Mali yung desisyon sa buhay. May 12 million na, binura pa. Tama. May 8998 na eh. Pwede nang yung binili pa ng cellphone eh. Yung mga maling desisyon. Tama. Isipin mo ha. Pwede kang maging artista. Ang artista po, million ang kinikita, billion din. May billion kumikita. Tama. Kaso nga lang, kasimpogi ka ba nila? Kasimpogi ba kita? O kasimpogi ka na lang ba ni Adli? Kung kasimpogi ka ni Adli, sige, go. Si Adli talaga, marami nag-aagawan dyan. Tinatanggal lang ni Adli. Ganun niya kamalang RGS. Pag nakita niya si Adli, Diyos ko, walang sinabi si Rico yan. Yan po ang Rico Yak po namin. Siya po ang Rico Yak. Maniwala ka sa akin, kapatid. Endangered species po ito. Mahal na mahal ko. Sabi ko, pag may nag-offer sa'yo, Adli, ng pag-artista milyon, talagang dodoblehin ko, wag ka lang mawala sa akin. Ganun ko kamahal si Adli. O starstruck. Star for truck. Adli, ano mo? Guess nyo ako? Oh, pwede ka mag-artista. Tama. Si Adli maraming offer, tinatanggilan rin ni-reject niya. Ganun po ka-in demand si Adli. Sila Empoy, walang sinabi. Bentong, walang sinabi. Sabay-sabay mo pa yun. Maniwala ka sa akin. Gets nyo? Star Wars. Star Wars daw. Tama? Gets nyo ako? Yung tatlo na yun pwede. Artista, politician, sports. Pero kung wala ka sa part na yun, meron akong alam na pang-apat. Etong pang-apat, hindi mo kailangan gwapo. Hindi mo kailangan matalino. Hindi mo kailangan maging korap. Hindi mo kailangan maging kamukha ni Adli. Ganito lang kasimple yun. Yung pang-apat na profession na to, ang tawag po dito, alam mo kung ano? Negosyante. Ang in-offer po sa RGS, maging negosyante ka. Pag sa pagiging negosyante, it takes 100,000 million para kumita ng milyon o 100,000. Tandaan mo to ha, kahit itanong mo pa to, ang McDo, Jollibee po ng 35 billion to 50 million, kinikita na 1 milyon buwan-buwan mahigit. May alam ako, nag-start akong traditional, namunan akong 100,000. Ang kinikita ko lang noon 10,000 lang. To 20 mil buwan-buwan. Tanggal na yung bayad sa upa, tanggal na yung bayad sa mga tao. Ang gaano kaganda ng RGS, kapatid, hindi mo kailangan magbayad ng kuryente. Hindi mo kailangan magbayad ng upa. Wala kang babayarang upa. Wala kang babayarang sweldo ng tao. Para ka lang nag-advance grocery na habang ginagamit mo yung produkto, na-i-enjoy mo ng produkto, kumikita ka pa. O sige, huwag mong gawin to. Bukas magsasabong ka pa rin. May kilala ka ba taong hindi naliligo? Aside kay Adli, joke lang. Joke lang po. Kaya matama ko lang. May kilala ka ba taong hindi naliligo? Lahat ng tao naliligo, lahat ng tao nagsishampoo. May kilala ka bang taon din ng tututbrush? Parang awa mo na pakisabi sa kanya mag-toothbrush na siya. Ibig sabihin, ang punto ko, lahat ng bagay na meron kami sa RGS, sa produkto, halos lahat ginagamit ng tao. Meron din kami tao, bakit ang tao ngayon ginagamit na din? Humugot eh. Humugot na, gets mo ako? Lahat sa amin ginagamit. Tama ako? Alam mo, ang pinaka-binago sa akin ng RGS, yung program po ng utak ko. Ang babaguhin po sa ng RGS, hindi yung pera agad. Maniwala ka sa akin, utak. Kasi nagkikreate po ng pera utak. Kung bakit kahirap sa buhay, yung utak mo mahirap pag-isip. Ulitin ko, tingnan mo yung buhay mo ngayon. Mahirap ka. Hindi ka mahirap dahil pinanganak kang mahirap. Nataon lang, hindi ka nagpursige. Nataon lang. Ito pinaka-last na attitude ng problema ng tao kung bakit di umasenso. Tamad ka kasi. Pinakitaan ka na ng tsansa para mabago buhay mo. Puro ka duda, puro ka dahilan, tamad ka pa. Tandaan mo, ito na yung pinaka-last. Ang katamaran po, wala talagang gamot. Pag tamad ka, hindi ka asenso. Ang mahirap niyan, mahirap ka na, pangit ka pa, tamad ka pa, Diyos ko. tinalo mo pang na kulam, kapatid. Mag-isip-isip ka kung ganyan ang buhay mo. Tama? Hindi ako pogi, sakto lang ako pogihan ko. Hindi naman ako mapil, sakto lang. Gets nyo? Pero ako masipag po ako. Nakakita ko ng chance sa kung saan ako pa pwede umasenso, ginawa ko ng paraan. Akong ginawa kong paraan sa mga tao nakikinig sa akin right now. Ang ginawa kong paraan po, nanghiram ko ng credit card, pinangutang. May ma'am, pa-share screen lang po. Importante na lang itong mga papanood ko sa inyo right now. Pa-share screen lang.
Yan ang nag-monitor po sa atin dito, Star Wars. Yan. Sabi dito, a billionaire's advice. If somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it. Ibig sabihin, hindi problema pera. Pag may nakakita ka ng opportunity para kumita, wag mo i-reject, subukan mo lang, saka mo aralin. Kasi parang sa school, nung nag-aaral ka ba? Nag-aaral ka muna bago ako nag-tuition? Ano ka, scholar? Tandaan mo, bago ka nag-aaral sa school, nag-tuition ka muna. Tama? Lahat ng bagay may bayad. Kahit nga pagmamahal, binabayaran na ngayon. Eh. Tama? O next, Sir Adley. Ako po yan. Si Mentor Jojo Sagaran. Ito yung mga tao. Ako po yun ng time na kahit na paano nakakain ng paminsan-minsan. 3 times a week po ako kumakain ng mga panahon na yan. Pag tinanong po ako ng mga karosin, alam nila Reggie yan. Pag tinanong nila ako, kumain ka na, sasabihin ko sa kanila, ano yun? Ano yung kain? Nakalimutan ko na yung kain. Hindi ko na nga alam yung Lords. Ang kain ko lang nun, Skyflex. Diyan po yung mga itsura natin. Sipin mo, dinadaan ko na ng pangiti-ngiti na lang. Next. Yan po si Sir William Barbo. Sobrang ganda po ng bahay niya, promise. Sobrang napaka-humble na tao. Alam mo yung, basta maano ka talaga na sobrang bait na presidente. Sobrang bait po na presidente natin. Sobrang humble po niya. Next. Dati po McDonald Group po yan. Sabi dito, do not correct a fool or he will hate you. Correct a wise man and he will appreciate you. Kung may mga tao dito na kinokorek ng invite niya, kung pa-correct ka, wala namang mawawala sa'yo. Next. Oh, ito kailangan nyo pakinggan. Ito kailangan nyo basahin. Bakit kailangan mag-online business kayo? 79 million people are going to open a home-based business in the next 5 years. Tatapusin na tayo ng isang taon, 2 taon na tayo sa ganitong pandemya. Baka mamaya, left behind ka na ng sobra. Ako, nung nakita ko, ba't ako nag-online, ba't inaaral ko rin yung, lalo e-com, ba't ako naglalasada, ba't ako nagsya-Shopee, inaaral ko Shopee. Sa mga tao nakikinig sa akin right now, aralin mo yung mga platform po na yun. Kasi yung e-commerce din, sobrang ganda na po ng online business. Hindi mo na kailangan ng malaking puhunan. Kinakailangan mag-enroll, uno siya, pinaaral ko din. Alam mo yung part na kung bakit kailangan mo siyang aralin? Kasi nung pumunta ako that time sa SM, nakita ko sa Toy Kingdom, ang mahal 4,000, tapos nung nakita ko sa online, mura lang, 1,000 lang. Ibig sabihin ng tao, siyempre ang tao parati pupunta sa mura. Ang maganda niyan, mura mo na nabili, may delivery pa. Kaya ako advise ko sa inyo right now, aralin nyo online. Ang good thing nito, ang RGS po, online, ako po yan. Gets nyo? Aralin nyo online, promise. Bago kayo ma-left behind. Next. O po yun, nung time okay pa yung Yan po si Mentor Har, nakita nyo. Nakita nyo kung gano'n siya kataba dati. Oh. Tingnan nyo po ang Facebook niya ngayon, kapatid. Tingnan mo. From rags to abs. Sipin mo. Hindi rags to riches, kapatid. Ito ang tinatawag. From rags to abs. Maniwala ka. Ibang may pera. Di ba, motor-motor lang, ka-BMW. Sipin mo, mas mahal pa motor niya sa kotse ko ata. Nakakabal si Mentor Har. Sipin mo, tsura pa rin right now. Yun nga lang, mas matangkad pa rin. Joke lang, Mentor Har. Mas matangkad pa rin ako sa kanya. Mas pogi talaga siya kasi makinis po siya eh. Diba, money can buy. Alam mo, pera talaga marami nabibili. Kaya sa mga nakikinig sa akin, pag pangit ka, magpayaman ka. Kasi bakit? Ang mahirap, pag gwapo ka, mahirap ka, okay lang yun. Tama. Pero kung mahirap ka na, pangit ka pa, mag-isip-isip ka, kapatid, mag-RGS ka na. Gets mo? Kasi isipin mo, pag may pera ka, pwede mo bago itsura mo eh. Hindi ko sinabi sa buwan, pabago mo ka, ganyan na, gwapo na talaga yan. Baka ma-terminate tayo kinabukasan. Si Mentor Har talaga, may itsura na po yan. Pero tingnan mo yung tiyan niya, talagang naglulubuhan dati yan dati. Kaya tingnan mo naka-abs na, wala eh, walang magkata sa pandesal lang tayo. Agayahin natin yan si Mentor Har, idol natin yan. Next, thankful, next mo, balik mo. Thankful ako, gusto ko maging thankful sa mentor natin. Kasi bakit? Kung may mga taong nag-guide sa inyo right now, best advice na maging grateful ka. Huwag kang paano mo. Ako, thankful ako. Kung anong meron ako right now, thankful ako sa tao ngayon kasi siya yung nag-guide sa akin. Sa mga taong na-invite right now ngayon, kung may taong nag-invite sa'yo na gusto mabago mindset mo, maging grateful ka. Kasi bakit?
may mga kaibigan ka na tuturuan ka sa mga bagay na walang kwenta. Pero yung mga tao nagdadala sa ganitong industry, maniwala ka sa akin, maging thankful ka siya. Mag-thank you, mag-chat na kayo ngayon. Thank you, mentor. Mag-thank you kayo sa kanila. Bakit? Maging grateful ka kasi in-invite ka niya kasi gusto niya na bago yung mindset mo. Doon pa lang dapat, doon pa lang sa part na yun, panalo ka na kapatid. Ang 899 parang pera, anytime pwedeng kitain. Pero yung mga taong makakasama mo at magagayad at mag-influence sa'yo mabago buhay mo, maniwala kapatid, napaka-priceless nun. Sobrang mahal nun. Sobrang valuable nun. Kaya grateful ako kay Mentor Warren, influensya na ako. May ibang taon din naniniwala sa akin, naniniwala siya sa akin. Kaya sobrang grateful ako kay Mentor Warren. Thank you, salamat sa lahat. Kaya supportan natin yung abs niya. I-like niyo po yung page niya. Talagang kailangan mag-trending to. Kailangan paabutin natin ng 5,000 likes mga kapatid. Okay? Let's support Mentor Warren. Next. Yun, sit with winners. The conversation is different. Parang sa RGS, alam mo, bawal po sa amin dito usapang negative. Ko. Pag mukha kang negative, na-terminate ka agad. Ulitin ko. Sa grupo mo namin, bawal ang mukhang negative. Pag negative ka, parang ako, negative ka, gusto mo sumali, gusto mo mag-15 accounts, tatanggalin kita kasi may 15 accounts ka. Kasi bakit? Kailangan positibo ka sa buhay. Tama? Negets mo ako. Kailangan positibo ka sa buhay. Next. Next po, next. Yan, ito importante to, basahin nyo. Jack Ma, the richest man in the world. Asia. Sabi niya, if you put bananas and money in front of monkeys, monkeys will choose bananas because monkeys do not know that money can buy a lot of bananas. In reality, if you offer a job in business, they would choose job because most people don't know that business can bring more money than wages. Kaya pag may invite ka, inulit-ulit ko ito eh. Ang unggoy na, pinipili mo ng pera sa saging, pipiliin niya saging. Kasi hindi niya alam yung worth ng pera eh. Parang kausap mo right now. Papiliin mo siya right now ng business, papiliin mo siya ng business saka trabaho, pipiliin niya. Alam mo kung anong pipiliin niya? Trabaho. Kasi hindi niya alam yung business magdadala ng maraming pera. Kaya pag yung invite mo, hindi sumali, ibig sabihin, unggoy yan. Hindi joke. Hindi mo ako sinabi unggoy yan. Joke. Ibig sabihin, unggoy yung mag-isip. Hindi joke lang. Kailangan huwag kang ignorante. Kung alam mo pagyaman pag-uusapan, dapat di ka nag-iisip. May mga tao kasi ganito, pakita mo ng pagkakataan, pag-iisipan daw. Samantala yung 10 taon na siya nagtatrabaho lang nangyayari sa buhay niya, hindi siya nag-isip. Ano hindi ka maintindihan? Yung 20 mil, hindi ka nag-isip, apply ka kaagad. Nung pinakataan ka ng kalahating milyon, pag-iisipan mo, ano meron ka, boy? Nag-aaral ka ba talaga? Lumang ka ba ng grade 1? Alam mo ba yung grade 1 sa kalesdan? Puro less than ano po pipili mo sa buhay. Tama? Dapat ang mindset mo iba. Tinanggal ko lang po yung doubt. Lastly po, sa mga tao nakikinig right now, ginawan ko ng paraan ng hiram po ko ng credit card. Hindi ko na ano mo next mo na lang, next. Ito po yung, sabi ni, ito, isa sa mga importante pala, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Pag hindi ka gagawa ng way na habang natutulog ka, kumikita ka, mamamatay kang mahirap. Kung mamamatay ka na nagtatrabaho. Gets nyo ba? Next. Your salary is the bribe they gave you to forget your dreams. Yung sweldo mo daw, yun yung suhol sa'yo. Para kalimutan mo yung pangarap mo, para magbigay ka ng oras sa pangarap ng boss mo. Ang mahirap na part, 8 hours ka nagbibigay ng oras sa pangarap ng boss mo, pero pagdating sa pangarap mo, wala kang oras. That's unfair. Hindi unfair, ang boss mo, unfair ka mag-isip. Minsan, hindi ko alam kung nasan talagang isip eh. Next. Eto nga diba, don't work 8 hours per company, then go home and do not work on your own. You're not tired, you're uninspired. Goals, everyday goal, dapat ang goal. Importante may goal, may target. Ang main reason kung bakit maraming tao okay na sa buhay nila, kasi ang iba, okay naman yung kontento ka, pero para sa akin, wala namang masama mag-goal ka ng malaki para mas marami ka matulungan. Gets next? Siguro ito yung mga kinita ko next. Yung mga kinita ko po. Next. Top earner po tayo. Nag-earn po tayo ng malaki. Milyon na po binalik sa akin. Next mo. Yan po yung mga binalik sa akin. Sunod-sunod. Next. Next.
Your limit is you. Next, sige pa. Sige pa. Sige pa. Yan po yung car natin, mga kinita po natin. Third car ko na po yan. Next. Kaya mo, next ano. Ito po yung mga tao na tulungan ko. Si Sir John, 15 stores po yan. Si Ma'am Josh, dating HR po, tagal sa trabaho na talagang hindi umasenso ng todo. Si RGs, gusto ko pang bagong buhay nila. Si Chris po, bata, 16 years old, naka 15 stores. Si Ma'am Emma, manager po, professional, ginagawa 15 stores din po. Sa grupo namin, hindi pa pwede hindi 15. Pag hindi 15, pinag-quit agad namin. Pero totoo po, kasi mindset dapat, program dapat para parehas. Next. You never depend on a single income. Next. New normal. Next. Papakita ko lang sige next pa. Yung mga na-earn ko po, yan. Pandemic po yan, kinikita ko everyday. Okay na, next now. Stop na po tayo dyan. Fear has two meanings. Forget everything and run or face everything and rise. Sa mga tao nakikinig sa akin, balik mo yung mga, stop mo na yung share. Sa mga tao nakikinig sa akin right now, ang best advice ko po, bago ka matulog right now, tignan mo pamilya mo. Tignan mo kung may anak ka, tignan mo yung nanay mo. Kung feeling mo deserve na rin yung buhay na meron sila right now, sige, huwag mong gawin RGS. Pero kung feeling mo, kaya ka buhay, para bigyan sila ng magandang buhay, habang nabubuhay ka, ang goal mo dapat, to pa rin yung pangarap nila na hindi nila tupad. Kung bakit ikaw binigay ng tsansa, kasi pinigay sa iyo ang susi, yung tsansa para baguhin yung buhay nila, huwag mong sayangin. Bakit hindi sa kapatid mo? Bakit hindi sa magulang mo binigay yung pag-RGS? Kasi sa'yo nakasalalay. Binigyan ka ng pangarap ng Panginoon, baguhin. Binigyan ka ng ganung kalaking pangarap, hindi para inggitin, kundi para kunin. Sa mga tao nakikinig sa akin right now, ginawa ko lang din ng paraan. Kung anong ginawa ko, sana kaya nyo. Kung nagawa ko, sana kaya nyo din. Ang lastly, wag mo na magkwento, baka hindi ka paniwalaan. Sa kung that time na nagkwento ko sa magulang, kung nagkwento ko sa mga taong walang alam, baka discourage ka. Sabi ng mama ko, alam ko na, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Sabi ko sa mama ko, kaya hindi tayo mama, bumalik, dapat walang balikan. Dapat walang quit. Tama. Sa mga tao naman, parang i-discourage ka. Sumala ko dyan, wala namang nangyayari. Yung kakilala ko, sumali dyan, wala namang nangyayari. Tatapatin kita. Nakadepende sa tao yun. Parang ganito. Ateneo, good school, hindi. Good school. Lahat ba na nag-enroll, pumapasa? Hindi. Ibig sabihin ba, pag ang tao hindi pumasa, ibig sabihin pangit ang school? Hindi. Hindi kasalanan ng school. Kasalanan ng estudyante. Baka yung kakilala mo nag-fail kasi hindi tinrabaho. Baka hindi inaral. May classmate kang bobo, may classmate kang matalino. Huwag kang mangungopia sa bobo. Alam mo ng bobo, nangungopia ka pa. Ang tawag sa'yo, tanga. Ulitin ko, huwag kang mangungopia sa bobo. Pag nangungopia ka sa bobo, tanga ka na nun. May mga tao na dapat kukopihin ka. Kumopia ka sa mga taong successful. If you want to be successful, you have to follow those who are successful. Kung gusto mo magkaroon ng apps, sundan mo si Mentor Warren. Tignan mo yung ginagawa niya araw-araw. Mag-gym ka. Kaya bukas mag-gym na ako. Bangan si Mentor. Okay, basta yun lang po. Sa mga tao nakikinig sa akin right now, gawin nyo ng paraan. Eto, tanongin nyo. Sa tao nag-invite sa inyo, tanongin mo siya, paano mo ba ako matutulungan? Ang pagsali po, simple lang. Pwede ka magpadala ng GCash, pwede ka magpadala online. Sa mga tao, problema sa pera, madali lang gumawa ng paraan. Ito gawin mo. Kung may friends ka sa Facebook, hiraman mo tigi 1,800 tao or 9 na tao. Pag hindi kaya, chat ka, kailangan ko lang friend, emergency lang. Balik ko lang 1 to 2 weeks. Kasi may produkto eh. Madali na lang right now, sobrang dali, promise. Manghihiram ka lang sa mga relatives mo abroad, sabi mo 1,000 lang, grabe 1,000. May siyam ka nakakilala sa abroad, 6,000. Kung may kakilala kami credit card, magpasave ko sa credit card. Tama, sabihin mo, meron ka lang baka pwede alam mo yung tawag na nanghihingi. Pagpa-solicit ka. Solicit po, may tutulungan lang akong taong gusto umasenso. Hindi nila alam, ikaw yun. Ideas. Hindi problema yung pera, problema yung ideas na meron ka na pwede ka makagawa ng paraan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw maraming, dahilan. Kapatid, huwag mo sayangin yung oras. Ilang days to go na lang? 7 days, 70 days to go, Pasko na. 2021 na, matatapos na naman 2021. Baguhin mo yung desisyon mo sa buhay para may magbago sa'yo. Swerte mo na invite ka, huwag mong sayangin yung tsansa. Maraming tao right now naghahangad ng chance paano mabago buhay nila. Ang iba naghahanap ng trabaho. Kapatid, ikaw napuntahan mo na yung tamang chance na pwede makapamilya mo. Huwag kang magdalawang isip, isa lang isip.
Okay, sa mga tao nakikinig right now, sana nakatulong po ako. Basta pag once ginawa nyo to, isa po ako sa mga taong tutulong sa inyo. Kurt po, to God be the glory. Thank you po. Yan, grabe, grabe talaga to si Coach Barte. Talagang sabi ni Coach Kes